Guys, I'm Mark Lawrence A. Solis and I'm here to share the gospel or the good news to you guys, to all of you who are watching, and God bless you all always, God. And we're going to talk about sabi sa uh, Psalms 37 verse 5, sabi dito, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. So yung sinasabi dito is na pagkatiwalaan natin si Lord, buong puso natin, buong buhay natin, ibigay natin sa Kanya, mag-commit tayo sa Kanya. Yung mga plano natin, bago tayo magplano, di ba? I-commit natin kay Lord yun. Ibigay natin kay Lord yun na gabayan tayo ni Lord. And kung yung plano man natin yun is masira, alam naman natin na mas ikakabuti natin yun. Kasi alam natin na may plano pa si Lord sa atin. Na mas maganda yung plano niya sa atin kaysa mas maganda yung plano niya sa atin kaysa dun sa plano na ginagawa natin sa buhay natin. Kasi 'di ba, He knows better than us, 'di ba? Alam niya kung sino ka, alam niya yung pagkatao mo, alam niya yung nasa puso mo. At sinasabi ko sa iyo, trust in Him. Sinasabi ko sa inyo guys, trust in Him na bigay mo yung buong tiwala mo sa Kanya. Katulad ng pagbibigay mo ng tiwala doon sa isang tao. 'Di ba? Kung kaya mong ibigay yung tiwala mo, buong tiwala mo sa isang tao, pamilya mo man, ka-love life mo man, ka-partner mo man, 'di ba? Tropa mo man, lahat. BFF mo, friends mo. Kung kaya mong ibigay yung tiwala mo sa mga taong yun, bakit hindi mo ibigay yung tiwala mo doon sa gumawa sa atin? Doon sa nagbigay ng command sa atin, na magtiwala tayo sa Kanya, 'di ba? And Lord is always working, 'di ba? Kahit nasan tayo, gumagalaw siya. Hindi man natin makita, pero alam natin na gumagalaw siya. Alam natin na kapag may nangyayari sa atin, alam natin na purpose yun ni Lord. Alam natin na ginagawa yun ni Lord kasi may purpose yung bagay na yun, 'di ba? And gusto ko lang malaman nyo na trust in Him, nagtiwala tayo sa Kanya, i-put natin siya, put Him first over everything, 'di ba? Kasi siya yung magiging sentro natin, siya yung magiging foundation natin. Si Lord yung sentro ng buhay natin. Dapat siya yung maging sentro ng buhay natin. Dapat hindi magbago yun. Pagkus yung faith natin na meron tayo ngayon, dapat mag-grow pa yan and mag-grow. At yung relationship natin kay Lord, dapat maging deeper pa yan, di ba? Kaysa dun sa nakaraan. Iba yung meron sa atin ngayon, dun sa nakaraan. Mas deeper dapat yung relationship natin ngayon, di ba? Dapat unti-unti natin yung relasyon natin kay Lord na maging mas deeper pa siya na kapag may nangyari sa atin, i-put natin siya first over everything, di ba? Di ba? Yun yung gawin natin, di ba? We are man of God. We are child of God, di ba? He is our shepherd o pastol. Siya ang ating amo at tayo ang mga tupa niya. Alam mo yun? Umalis siya sa 99 sheep. Di ba? 199 sheep iniwan niya para lang dun sa isang nawala. At tayo yun. Di ba? Alam mo yun? Hinahanap tayo ni Lord. Okay? At iniwan yung iba. Hindi sa iniwan na, uy, ayan ko muna yung mga tupa ko, mapahamak. No. Alam niya na may nakabantay doon. Di ba? Para lang hanapin ka. Okay? So, and sabi rin sa Psalms 56, 3-4, sabi dito, when I am afraid, I put my trust in you, in God Jesus Christ. We will put our trust in God Jesus Christ, sabi dito. In God, whose word I praise. In God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me? And all day long, they injure my cause. All their thoughts are against me for Israel. Diba? Kapag nagtitiwala tayo kay Lord, diba? Bigyan natin sa Kanya lahat. At huwag tayong matakot. Kasi binigay natin yung tiwala natin kay Lord. Sino ba si Lord? Siya yung gumawa sa atin. Diba? Even the evil, even Satan, diba? Nagbabow down sa Kanya, pinipraise siya. Na naniniwala si Satan kay Lord, diba? Pero yung, alam mo yun, yung tiwala, hindi lang, yung pagbibilib mo kay Lord, hindi yan sapat para makapunta ka sa heaven. Kasi 'di ba si Satan niya naniniwala kay Lord pero nasa hell siya ngayon kasi nagrebelde siya. Tayo nagrebelde rin tayo kay Lord pero tinake up niya yung sins natin at doon sa kusang Kalbaryo para lang maging righteousness tayo.
Di ba? Tinake niya yun lahat para sa atin, para maligtas tayo from that hell. At ngayon, binigyan tayo ni Lord ng bagong buhay, ng second chance. At kailangan natin mag-repent, guys. Jesus is coming soon. Okay? Maniwala kayo at hindi. Pero yun yung totoo. Si Lord babalik na yan. Malapit nang bumalik si Lord. Magtiwala tayo, manalig tayo, manampalataya tayo, mag-repent tayo. Okay? Sundin natin siya. I-preach ang gospel around the world. I-preach mo palagi. I-preach nyo, guys. Sabi nga, di ba? Sabi nga sa Luke 4 verse 43, sabi dito is but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. So sinend si Lord sa purpose na yun. Paano pa tayong ginawa ng taong, diba? Sinend na rin tayo in those purpose na mag-share tayo ng salita ng Lord, magtitiwala tayo sa Kanya, magpapabago tayo sa Kanya, magpapagamit tayo sa Kanya, at i-share natin ang mga salita ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, nampalataya tayo sa Kanya. Guys, bye-bye.